Sa likod ng ngiti at tawa, mayroong isang babae na nagbabalot ng dilim, isang kwento ng pagkabigo at paghihirap na hindi kayang ipagsapalaran ng ibang mga mata. Sa isang lipunan na puno ng mapanghusga, hindi niya napagtagumpayan ang laban. Bawat salita, tingin ay may paano pupunit sa kanyang puso. Pinagkait sa kanya ang pagkakataon na mabuhay ng malaya sa pagbabanta ng mga taong hindi marunong umunawa. Sa isang mundo na puno ng salita ng kritisismo at panghuhusga, may isang babae na nagbabalot ng kalungkutan at pagkadismaya. Siya ay isang biktima ng malupit na realidad na nagpapakahirap sa kanyang kaluluwa. Ang kanyang pangalan ay hindi mahalaga, ngunit ang kanyang kwento ay naglalaman ng isang pangyayari na hindi dapat nangyari. Hindi niya napagtagumpayan ang laban. Bawat salita at tingin ay may pana na pumupunit sa kanyang puso. Pinagkait sa kanya ang pagkakataon na mabuhay ng malaya sa pagbabanta ng mga taong hindi marunong umanawa. Napuno ng kalungkutan ang kanyang puso, ang bigat ng mga salita nagtangkang kumitil sa kanyang dignidad ay hindi na niya kayang dalhin. Sa huli, nanaig ang dilim at nagwakas ang kanyang paghihirap nang wala man lang nagawa. Sa tuwing naglalakad siya sa mga lansangan, ang mga tingin ng mga tao ay parang mga sasalubong na lansangan nag-iimbak ng mga hukay na mapanghusga. Ang mga mata na puno ng kawalan na pag-unawa at pag-aalala ay dumudurog sa kanyang kumpiyansa. Hindi niya maintindihan kung bakit ang mga tao ay hindi niya kilala ay naglalagay ng mga libel sa kanya. Hindi niya alam na ang bawat salitang hindi nila sinasabi ay isang dumi na sumisira sa kanyang puso. Lumipas ang mga araw at nagpatuloy ang pagkalunod ng kanyang kalooban. Ang mga mapanghusga at mapagmatang mga pananaw na siyang nagtinigas ng apoy sa kanyang puso ay hindi na niya kayang tiisin. Hanggang isang araw, ang bigat ng pagdadalamhati ng kanyang dala ay hindi niya kayang ipagpatuloy. Sa kalagitnaan ng madilim na gabi, ang kanyang mga mata ay puno ng luha at ang kanyang kalooban ay nagbabalot ng kalungkutan. Ang mga mapanghusga, tawa ay nagiging isang napakabigat na pasanin sa kanyang mga balikat. Sa bawat pagkakataon na siya ay sisiyahan, ang mga tinig na mapanghusga ay laging sumusunod. Ang mga puna at patikos ay isang malakas na alon na hindi niya kayang labanan. Sa bawat sandaling sinisikip na maging maligaya, ang mga kamay ng mapanghusga ay umahawak sa kanya, sinisira ang kanyang mga pag-asa.
Ang kanyang kalooban ay unting-unting nawawala tulad ng isang kandilang naglalaho sa dilim. Ang lalim ng kalungkutan ay sumasaap sa kanyang pagkatao hanggang sa isang araw ang kanyang pakikipaglaban ay natapos. Ang sakit na hindi na niya kayang matiis ay nagdudulot ng isang pagpapasyang hindi na maitatama pa. Sa huling pagkakataon, siya ay sumuko. Ang mga salita ay may kapangyarihan. Ang ating mga pananalita ay maaaring magsilbing mga bubong na nagkakandarapa sa mga taong nangangailangan ng pag-asa. Ang bawat pasaring at panghusga ay maaaring maging simula ng isang trahedya na hindi na maitutuwid pa. Ngunit sana mula sa trahedya na ito, matuto tayong magbago. Ang mga salitang may kapangyarihan na masaktan at manghusga ay dapat nating iwaksi. Ang pag-unawa at pagmamahal sa kapwa ay dapat nating palaganapin. Dahil sa huli, bawat isa sa atin ay may kahalagahan at karapatan magpakasaya at mamuhay ng buong ligaya.